Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa Aklat ng Mga Kawikaan. Aking anak, ang kagandahang loob ay huwag ikait sa kapwa. Kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihing bumalik ka't bukas ibibigay. Huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan. Sa iyo'y umaasa. Nagtitiwalang lubusan. Huwag makipag-away ng walang sapat na dahilan. Kung hindi ka ginagawa ng anumang kasamaan. Huwag kang mangingimbulo sa taong marahas, nilalakad man sa masama niyang landas. Pagkat ang Panginoon ay nasusuklam sa mga balat kayo, ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Ang sumpa ng Panginoon di lalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Ang mga palalo'y kanyang kinasusuklaman, ngunit kinagigiliwan ang may mababang kalooban. Ang sumpa ng Panginoon di lalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Ang mga palalo'y kanyang kinasusuklaman, ngunit kinagigiliwan ang may mababang kalooban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May isang bahagi ng Lumang Tipan na tinatawag na wisdom books o mga aklat ng karunungan. Sa mga aklat na ito, nakasulat ang karunungan ng bayan ng Diyos na galing sa kanilang pagmamasid sa mga pang-araw-araw na pangyayari sa buhay. Ang Diyos ay nagsasalita rin sa pamagitan ng karaniwang karanasan na ito kasi ang Diyos ay hindi lang nagsasalita sa mga espesyal na pangyayari sa kasaysayan, kundi pati na rin sa karaniwang pangyayari ng mga pangkaraniwang tao. Isa sa mga aklat ng wisdom literature ay ang aklat ng Kawikaan o Book of Proverbs. Dito nasusulat ang mga kawikaan o mga munting aral sa buhay ng mga Israelita. Ang bahagi ng aklat ng Kawikaan na ating narinig ngayon ay tungkol sa mga pakikitungo sa ating kapwa. Sinasabi sa atin na huwag nating ipagkait ang anumang mabuti na magagawa natin sa kapwa at huwag nating ipasabukas ito. Gawin natin agad ang kabutihan na magagawa natin. Baka bukas, wala na tayong pagkakataong gumawa pa ng mabuti o makatulong sa nangangailangan. Huwag ka rin basta-bastang makipag-away sa iba nang wala namang dahilan. Sa halip, iwasan nga ang anumang gulo. Kaya huwag isa o sumama taong marahas o magalitin. Mapapasama ka lang sa gulo na papasukin niya. Kinasusuklaman ng Diyos ang taong masama. Hindi lalayo sa kanya ang sumpa, pero pinagpapalaya niya ang taong banal at mababa ang loob. Yan ang ginagawa ng Diyos. May mga tao na mabuti naman pero nasasangkot at nadadamay sa gulo ng kanilang mga kasama. Maraming napapasama sa away ng iba o napagbibintangan dahil sa kanilang kasama. Kaya bahagi ng ating pagpapakabuti
ay iwasan natin ang samahan ng magugulo. Piliin natin ng mabuti ang ating mga kabarkada. Natatatatakan tayo dahil din sa mga kasama natin o sa mga kaibigan natin. Kaya wag lang gumawa ng gulo. Iwasan din ang samahan ng mga magugulo. Maganda ding pansinin ang pangungusap na ito na ating narinig. Ang sumpa ng Panginoon ay di lalayo sa masama. Ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Kumikilos ang Diyos sa ating pangkaraniwang buhay. Tumutulong siya sa mga taong nagsisikap na maging tapat. Pero binibigyan niya ng pagkakataon ang mga gumagawa ng mali. Pero kung ayaw silang magbago, darating ang parusa sa kanila. Hindi nagpapabaya ang Diyos sa kasamaan. Makatarungan din siya. Tulungan mo ako, Panginoon, na palaging maging handa na gumawa ng mabuti at maging maingat sa mga kasama ko at kabarkada sa buhay. Sana po hindi ako mapasama dahil sa iba at sa halip makatulong ng agaran sa mga nangangailangan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.